Kung may mga boses kang naririnig sa gabi na tumatawag mula sa dilim, tumakbo ka at huwag lumingon. 4:00 na madaling araw, nakaupo sa beranda sina Kayla at ang kanyang mga kaibigan, nagpapalipas ng oras. Malapit sa kanilang bakuran may lumang kubong matagal nang inabandona na lagi nilang pinagdududahan. Pakinggan ito gamit ang headset sa pinakamalakas na volume. Sheila, tara na. Oh my god. If you're gonna grab his keys, then you're gonna have to leave me. Biglang, mula sa dilim ng kubo, may isang garalgal na boses na umalingaw-ngaw. Nagpanik silang lahat pero may ilang nanonood na nakapansin ng mas nakakakilabot pa. Pakinggan mong mabuti ulit. Isara mong pinto. May isa pang mas malalim na boses na bumulong matapos ang isara mo ang pinto. Ayon kay Kayla, simula noong gabing yon, tuloy-tuloy na ang kakaibang mga pangyayari sa kanilang bahay. Ang kubo, taliwas sa akala, ay hindi pala yon ganoon kawalang laman gaya ng itsura nito. Hindi ito para sa mahihinang sikmura. Taong 2009 namatay ang kapatid ng babaeng ito sa misteryosong pangyayari. Di nagtagal, naging sentro ng marahas na paranormal na pangyayari ang bahay niya. Doon niya naisip idokumento ang lahat. Pakiusap, sundan mo rin ako pabalik. Tuwing umaga ito at ito na naman tayo, kakalipat ko lang. Nasa bago akong bahay at malamig at babalik ako para maghanap ng isang bagay. I wish myself. Ay, heto na naman tayo. Sige na, gumalaw ka ulit, please. Yun ang baso nakakagalaw lang sa gilid kanina. Nako, I'm George Washington. Oh, fuck off. God. Ay, grabe ito. Oh, never. Oh. Ah, get the. Oh, God, the fuck. This is. Are you? Fuck no. No, 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 no. No, 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 shit. Hindi ko natitiisin yan. Pasensya na mga guys. Pero lilinisin ko lang ito. Sa una, maliliit na manifestation lang, may baryang biglang inihagi sa kanya, mga lapis na umiikot sa mesa nang walang sinulid o magnet at umiingit na mga pinto. Binulag siya ng sakit at pagtanggi, nagawa niyang ang pinakamalaking pagkakamali. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa entidad. Ito na mga bata, tara na. Nakikita niyo ba tong kalokohan na to?
2 beses na yan. 2 beses na. Ito na naman tayo at ito ang ginagawa ko mula kagabi. At paulit-ulit pa rin niya itong ginagawa. Mga kaibigan, seryoso, beshe. Yan ang 2 lapis, oo. Walang pali, walang magnet. Wala talaga, tignan mo. Wala talagang kahit ano. Tignan mo. Look. Wow. Paano nangyari yun? Sige na, nasa garapon siya. Hindi ako ang gumagawa niyan gamit ang camera. Wow, sandali lang mga bata. Hahanap ako ng mas magandang pwesto kasi ang galing nito. Kung ikaw yan, galaw ulit. Gumagala yan. Diyos ko, gumagalaw yun. Ay, salamat. Para lalong lumalang lahat, gumamit siya ng Ouija board. Mula noon, parang nagkanda impyerno ang lahat. Naging mas agresibo ang mga manifestasyon. Ang atmosfera sa bahay ay sobrang bigat, hirap na huminga. Pasensya na. At para makita kung aatakihin ako at kung may mga tunog sa mga bangko. Kahit ano pa yan na hindi natutulog. Nagigising ng 3:00 ng madaling araw at ipapakita ko sa'yo. Alam mo namang, wala namang nandyan. Puro mga normal na susi lang. Puro mga normal na susi lang ang nandoon. At may isang larawan na gumalaw at may naramdaman na naman ako. Wow! Alam ko na mangyayari yon. At wala namang kahit ano sa sahig ko, di ba? Wala, syempre wala. Ayan na naman. At oo, i-upload ko lang ito, tapos pupunta ako sa harapang kwarto at kukuha ng mga larawan na kakakuha ko lang doon. Ayun, yun nangyari lang na eksena. At ang lamig-lamig dito at sana tama ang pagkakaintindi ko at sana makita niyo yun mga guys. At walang kasinungalingan dito. Ay, putsa. Ako rin, medyo masama rin ang pakiramdam ko. Karaniwan ba nahawakan ng mga espiritu ang tao at mangyari ito? Ay, Diyos, di ko maramdaman na ganito kadilim ang mga tao. Pero, yun na nga, ang bagong tangke at ilalagay ko ito sa background para makita nyo ang ibig kong sabihin. Pero, kakaibang mga pakiramdam lang.
Parang nararamdaman mo yung madilim na entidad na nandito at parang may presyong bumabalot sa'yo. At ang tanging magagawa mo lang ay i-record ito para makita ng mga tao, imbes na basta sabihin lang at walang nakakakita sa nangyayari habang nangyayari ito. Kaya, oo, hindi ko alam kung nakikita ninyo. Siguradong kikilos sila ng medyo kakaiba. Tingnan mo, ang weird. May kakaiba akong nararamdaman ngayon. Ngayon mismo. Pero parang wala rin. Walang ganun tao, walang tao sa paligid. Hindi ko alam kung nakikita, Leon. Naiiyak ako kasi walang nakakaintindi. Gumagalaw ang baba ko sa leeg ko. Matibay ang paniniwala niyang kaluluwa ng kapatid niya iyon na naghahanap ng kapayapaan. Pero agad niyang naintindihan ang nakakakilabot na katotohanan. Hindi yon ang kanyang kapatid. Isang madilim, sinistro at parasitikong nilalang na ginamit ang trahedya ng pamilya para buksan ang pintuan sa ating dimensyon. Biglang natapos ang video at walang nakakaalam online kung ano ang nangyari sa babaeng ito. Pati kung nakatakas ba siya sa bahay niya. Ang kasamaan, pag pinapasok mo, di na umaalis. Naranasan mo na bang maramdaman na may nakatingin sa'yo sa gitna ng kalikasan? Isipin mong mawala ka sa gubat at makakita ng landas na parang para talaga sa'yo. Ang bidyong ito ay pagmamay-ari ng isang taong nagngangalang Cristiano Sousa. Si Jacob ang bida, lalaking mahilig magmotocross sa maputik at liblib na daan gamit ang motorsiklo niya. Isang araw, sinubukan niyang gamitin ang motorsiklo ng anak sa kagubatan. Ngunit biglang nasira ang makina at hindi na ito mapatakbo o matulak. Nagpunta si Jacob sa bahay ng kaibigan para manghiram ng quad na ipanghihila sana sa motorsiklo, pero pagbalik niya, nawawala na ang motorsiklo. Wasak na peraso na lang ang natira na parang may dambuhalang bagay na umatake rito. Kailangan kong magmaneho ng medyo malayo papunta sa bahay ng kaibigan ko. Mga buto na lang ang nagkalat doon. Parang daan itong gumagabay sa akin. Batong nabali ko lang yon. Kapatid, akin ba yung tinidor na yan? Ano? Hello? Bakit yun nun? Hello? Ano ba yan? Kapatid, wala akong pakialam sa motor ko. Hello? May tao ba dyan? Ako ay... Hindi ko alam, kaibigan. Baka guni-guni ko lang ang naririnig ko. Hello? Ano ba yan? Hindi, alis na ako. Naglakad si Jacob para maghanap ng sagot. Maraming buto sa paligid. Tignan mong mabuti ang screen. Parang may nag-iwan ng daan na dapat sundan. Bigla niyang nakita ang fork ng kanyang motorsiklo at mula sa dilim ng kuweba, natigilan si Jacob. Nagtanong siya kung may tao, ngunit katahimikan lang ang sagot. Maya-maya, may isa pang nakakakilabot na boses. Naghagis siya ng sanga sa dilim at may nagbalik nito sa kanya. Dahil dito, tumakbo siya sa takot. Sa mga komento sa orihinal na video, may nagsasabing baka ito ay Skywalker, isang nilalang na ginagaya ang boses ng tao para akitin ang mga biktima nito.
Ngunit hindi dito natatapos ang kwento. Ilang araw pagkatapos, si Jacob na nag-ipon ng lakas ng loob at sinamahan ng isang kaibigan na may mga flashlight ay bumalik sa kuweba. Pansinin mo kung ano ang natagpuan nila ngayon. Kasama natin si Andy. Kumusta pare? Alam mo balita? Siyang nagpahiram sa akin ng motor para makapunta rito at mahanap ang lahat ng nawawalang piyesa ng 4.50 ko kapag binabaklas ito ni Skinwalker. Sa wakas, balik na tayo sa kuweba. Medyo kabado ako. Matagal na rin mula nang huli akong nandito. Pero may ilaw na tayo ngayon. Kaya sana, makakuha tayo ng idea kung ano ang nangyayari dito. Oh, ayos. Una mo makikita ang bungo. Sige. Mas malinaw na setup. Ayos, sige. May isa pang bungo at mas maraming buto. Tingnan natin kung hahanapin nila ulit ako. Oh, ayos lang. Oh, wow. May tubig tayo. Oh, ang daming tubig dito. Sige. Parang nakatigil ang tubig. Tingnan mo siya. Nakikita mo ba siya? Hindi siya gumagalaw. Hindi ba masamang senyales yun? Hindi ko alam. Tingnan natin. Dapat ligtas tayo malapit sa entrada. Maluwag naman dito. Pare, ang lalim nito. Check to. Nararamdaman kong may hangin lumalabas. Kaya baka may isa pang pasukan sa ibang lugar. Hindi tayo makakapasok dyan. Ibig kong sabihin, kung meron tayong tamang kagamitan at mga ganon, ibig kong sabihin, kukunin ko ang patpat at itutulak para makita kung gaano ito kalalim. Grabe pare, ang lalim pala. Ay, Diyos ko. Hello? Pare, hindi man lang umaalingaw-ngaw. Hello! Nakakatakot. Oh, naniniwala akong konektado ito sa ibang lagusan. Ay grabe pare, parang ang daming lagusan dito. I-video mo ito. Sa tingin ko, ito na ang pinakamalayong pwede natin puntahan hanggat kulang paggamit natin para bumaba. Oo mga pare, tara na. Nandun may nakakatakot na rib cage ng Kalansay. Ang ganda ah. Astig, ang galing tol. Sariwang, hangin diretso mula sa bundok. Dalhin natin to. Malas ba pag kinuha ko to? Siguro malalaman natin, siguro nga. Ang unang tinamaan ng ilaw ay isang bungo, tapos isa pa at mas marami pang mga buto. Biglang nakaramdam sila ng malamig na hangin na nanggagaling sa kailaliman na nangangahulugang napakalaki talaga ng kuweba. Ipinagsawsaw ni Jacob ang kahoy sa tubig na parang walang ilalim. Maya-maya, natuklasan niya ang maraming lagusan at dagdag pa rito, isang napakalaking ribcage na nakapatong sa isang bato. Napagtanto nilang ang mga lagusan ay maaring umabot ng kilometro sa ilalim ng lupa, kaya nagpasya silang itigil ang paggalugad. Lumipas ang mahigit 1 taon na walang balita. Walang nakakaalam kung ano ang talagang nagtatago roon sa ibaba. Papasok ka ba para maghanap ng sagot? Ako, hindi ko gagawin yon. Matagal nang ramdam ng empleyado na parang may nagmamasid sa kanya tuwing nagsasara siya ng tindahan. Noong una, mga anino lang, mga bagay na gumagalaw, tapos nagsimulang lumitaw ang mga gasgas sa kanyang balat kahit mag-isa lang siya. Pero lalo pang lumala ang mga nangyari. Pakinggan ninyong mabuti ang mga boses.
Walang tao sa likurang silid na ito sa kusina. Nagsasara na ako at narinig ko ito. Ilang mga kamera. May tao dito sa itaas! Sa tingin ko, itong pintuan na to, nung huli, wala namang tao dito sa itaas. Wala. O ayun na naman, may naririnig akong mga boses. Narinig naman natin lahat yun, di ba? Oo, pare, natatakot na ako. Hello? Ay, hindi. Parang narinig ko yung mismo sa tenga ko, pare. Tingnan mo, wala namang tao dito. Walang tao dito. Diyos ko, pare, parang may kung ano sa likod ko. Hello? Sige, tapos na ako dito. Kailangan mo nang umalis. Ay, Diyos ko. Pare, narinig yun, di ba? Hindi ko lang iniisip yon. Walang tao sa tindahan, may galit at pabulong na boses sa audio, parang may bumubulong sa tenga niya. Bigla siyang natakot nang may humawak sa kanya at napasigaw siya. Ay, hindi. May humawak lang sa akin. Hindi. Sige, nandito ako sa trabaho. Pare, sinasabi ko sa'yo, narinig mo yun, di ba? At ako, parang may narinig akong mga bagay, kapatid. Parang nagsasara na ako. At ako, may narinig ako. Sige na, pare. Walang tao dito. Literal na, nagsasara na ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa bagay na to, pero marami talagang nangyayari kamakailan. Gusto ko lang ipakita sa inyo mga pare, ako lang ang tao sa tindahan. Desperado na siya at inutusan ang nilalang na umalis, ngunit bigla siyang tinulak ng malakas. Leave. Oh, go. Sinasaway kita sa ngalan ni Jesus. Umalis ka. Kaibigan, may naririnig akong kung ano-anong ingay. Sige, umalis ka na lang. Umalis ka. Putsa naman. Tingnan nyo, kakahipo lang sa akin ang bagay na yon. Tingnan nyo, sinasabi ko sa inyo, ginagawa ko naman ang gusto nyo. Hindi niya alam, hindi lang sa trabaho natapos ang nangyari, sinundan pa siya hanggang sa bahay. Matutulong na sana ako, pero ang mga ilaw, paulit-ulit na nag-on at off. At ako lang mag-isa dito ngayon. At lahat ng mga lintik kong kabinet ay bukas. At nandun ang remote ko para sa mga ilaw. At hindi sila namamatay. Hindi talaga sila namamatay. Ano ba yung lintik na yon? Sa huling clip, makikita natin siya sa bahay niya, kumikislap ng grabe ang mga ilaw at nakabukas ng todo ang mga kabinet sa kusina. Ang parehong nilalang ay nang aasar, may kung anong malademonyong kumakapit sa'yo, hindi na niya kailangan ng lugar. Ikaw na ang bago niyang tahanan.